Nabuwal at humambalang ang isang malaking puno sa bahaging yan ng sumulong highway sa Antipolo City bandang alas 8 kanina umaga. Nadamay rin ang isang poste at bumagsak sa lugar. Nagdulot po ito ng pagbigat ng trapiko. Agad naman nagsagawa ng clearing operations at rerouting ang mga otoridad. Dumating din ang kumpanya ng kuryente para itayo ang poste. Passable na po ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan ang highway. At nagpapagaling naman ang isang rider at isang siklista na sugatan sa insidente. Mahigit 9,000 individual ang apektado ng Bagyong Luis at pinalakas na habagat ayon sa Office of Civil Defense. Halos 200 pamilyang inilikas sa La Union. Saksi si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Mabilis na tumaas ang level ng tubig sa Barangay Gising Sur, Nagilian, La Union. Super baha na po dito sa Gising Sur. Napalusong ang mga residente sa kulay putik na baha. Minadaling iligtas ang mga alagang baboy. Nung pumunta ako sa ibang barangay, ma'am, wala pa yung tubig po, ma'am. Pero pagtawid ko po, meron at sobrang lakas na po ng baha. Sa San Fernando City, pahirapan ang pagbiyahe ng mga motorista dahil sa baha. Halos 200 pamilyang inilikas sa La Union. Meron pong 159 families or 484 na individuals ang nananatili po sa mga evacuation center sa bayan ng Nagilian at Bagulin, habang meron naman pong 29 families or 19 individuals ang nananatili naman po outside evacuation centers. Ilang kalsada rin sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija ang binaha. Malakas din ang ragasan ng tubig sa Dupinga River kaninang umaga. 14 na barangay ang binaha sa Cabanatuan City. Ilang residente ang nagbangka para makarating sa paroroonan. Sa Calasiao, Pangasinan, tila naging swimming pool ang ilang covered court. Sa Adams, Ilocos Norte, abala rin sa mga motorista ang putik at bato na mula sa bundok at humarang sa kalsada. Nagsagawa ng clearing operations. Sa Benguet, malakas ang agos sa talon na ito sa tuba dahil sa epekto ng bagyo. Nagbagsakan ang malalaking tipak ng bato sa Tawang Ambyong Road kaya pansamantalang hindi madaraanan. Nagmadali naman ang mga magsasaka sa pag-asang maisasalba pa nila ang kanilang mga tanim na karot sa gitna ng pag-uulan. Isinara na rin ang Cannon Road dahil sa pag-uulan kaya't pinayuhan muna ang ibang motorista na dumaan sa alternatibong ruta. Isang linya lang ang madaraanan sa poblasyon Cabugao, Apayao dahil sa mud flow. Ako si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bumuo po ng Special Investigation Team ng Southern Police District para siyasatin ang pamamaril sa mag-ina sa harap na isang hotel sa Makati. Patay ang ginang na kaluluwas pa lang mula sa probinsya. Saksi si Marisol Abduraman. Sa entrada ng isang hotel sa poblasyon Makati, mag-alas 7 kagabi nang pinagbabaril ang dalawang babae. Bumulagta ang mga biktima habang agad tumakas ang gunman. Lumalabas sa investigasyon na mag-ina ang mga biktima na kapwa nagtamo ng tig-isang tama ng bala ng baril. Dead on arrival sa ospital ang 63 anyos na inang galing pang Zamboanga at itong linggo lang lumuwas sa Metro Manila. Ginagamot naman sa ospital ang kanyang 26 anyos na anak. Stable na siya, bagamat di pa nakakausap ng mga pulis. Kahapon po is birthday mismo ng anak. So magsa-celebrate po sana sila. Nandun po sila sa harap ng hotel and then yung gunman po is medyo malapit sa kanila. So close range po yung pagputok. Yung anak po is dito sa may Kalawang Pisngi. Bumuo na ng Special Investigation Team ang Southern Police District na sisiyasa sa krimen, kakalap ng ebidensya at tututok sa manhunt operations. Ayon sa SPD, sinimulan na ng kanilang mga investigador ang malawak na CCTV backtracking at forward tracking operation para matukoy ang galaw ng gunman bago at matapos ang krimen. Umapila na rin sila sa sinumang nakasaksi o may impormasyon sa nangyari na makipagtulungan. Upang matukoy po natin agad yung suspect, yung motibo. Ayon sa SPD, nakaputing t-shirt ang gunman, maong shorts at puting sapatos. Dahil sa pamamaril, nabasag ang salamin sa entrada ng hotel. Nilagyan muna ito ng plywood habang inaayos na rin ang iba pang pinsala. Hindi na nagbigay ng pahayag ang hotel management dahil iniimbestigahan na raw ng mga otoridad ang nangyaring insidente. Pero balik na raw sa normal ang kanilang operasyon. Pero kumusta ang hotel sa ngayon, sir? Okay naman, it's in good in order. Are they hotel guests? Oh, no. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.
Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng tumestigong state auditor na dahil sa hindi umano maayos na pagkakaliquidate sa confidential funds ng Department of Education noong 2023, posibleng nagamit ito sa personal na bagay. Umalma ang depensa sa paggamit ng prosekusyon sa salitang scam. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inusisa ng prosecution ang paggamit ng confidential fund ng DepEd noong 2023. Ginamit daw ang pondong ito para sa counterinsurgency o panlaban sa rebelyon at mga terrorist group sa campus. Pero sabi ng testigo na si State Auditor Attorney Roderick Wamil, walang isinumiting dokumento ang DepEd na magpapatunay na nagawa nga ito. Ano naman ang dokumentong sinabmit ng DepEd para patunayan na tunay nga na may terrorist ang mga eskwelahan? Meron ba? Submit the documents? Wala po silang sinabmit. Puna rin ng COA sa isang pinuntahan ng pondo. First quarter CY 2023 cash advance. Payment of allotments under the maintenance and other operating expenses authorized under the page 376 of RA number 11936 of the General Appropriations Act, fiscal year 2023. Anong ibig sabihin ng MOOE? Yung MOOE po kasi kasama yun doon sa kanilang regular funds. Ano ang regular funds at ano ang confidential funds? Yung regular funds po ng agency, yun yung kanilang pondo na ginagamit nila for their operations and yun po. So, yung confidential fund po, ito po yung specific lump sum ng agency which is to be used for their confidential operations. Matapos lumabas ang kanilang audit observation memo tungkol sa umunoy irregularidad, nakipagpulong daw sa kanila ang mga kinatawan ng bise, kasama si Defense Counsel Attorney Michael Powa na nooy nasa DepEd. Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Powa? Nakikita ko po siya sa news. Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in-person? Ayan, During that time, sorry, hindi po clear yung particular period. Attorney, sorry for that. No, that's fine. Nagpapagising lang tayo. Okay lang po. But you confirm that this is the attorney that you saw in that meeting? Yes po. Okay. Sabi ni Wamil, may hiniling sina Powa sa COA. They ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-issue sa kanila. Audit query na lang ang dapat i-issue, yun bang sinabi nila? Ano naman itong audit query? Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01. Hindi raw sila pumayag sa kahilingan ni Powa at naglabas ang COA ng audit observation memo pero hindi ito tinanggap ng opisina ng bise at sa halip ay nagsumite ng revised accomplishment report. Kaya tanong ng prosecution, ang kabiguan ba raw na maliquidate ng wasto ang confidential funds ay ebidensya na nalustay ito? Please read paragraph 8.3. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at ang and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, yes po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit?
applicable dito sa sinabi mo? Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So Move to strike. So stricken from the record. Ayon kay Attorney Powa, maituturing na mischaracterization ang pagtawag ni Attorney Lorna Capuna na scam ang confidential funds ng bise. I just don't think it was proper to do that, especially at this point, no? Na ang witness naman na pinag-uusapan natin ay AON pa lang. To call it a scam is really a mischaracterization. Nanindigan naman si Kapunan sa kanyang sinabi. Paulit-ulit yan. At hindi mo ginamit ang pera na sinabi mong gagamitin, ang tawag doon, scam. Ang ini-scam, taong bayan. Ang worth ng scam na yan ay 612. Kanya miskin na tinanggal sa record. Gusto ko lang sabihin nyo kasi, syempre, para maintindihan natin. Pag piniscam kayo, hindi ba masakit ang loob? Sa cross-examination ng depensa, ipinunto ni Attorney Powa na sensitibo ang confidential activities at ang pagsusumite ng mga dokumento tulad ng mga resibo ay maaring magdulot ng leak o pagtagas ng impormasyon na maaring maglagay sa panganib sa operasyon. Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged. You being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat that? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what the specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019. Pero pag kontra ng prosecution, luma na ang dokumentong yan. May mga panuntunan daw na dapat sundin sa pag-liquidate ng confidential funds dahil pondo ito ng bayan. Naungkat din ang sinabi kahapon na ginastos ang 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong 4th quarter ng 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Sa pagtatanong ni Powa, sinabi ni Wamil na wala naman daw batas na nagbabawal sa haba o ikli ng panahong dapat gastusin ang pondo. Meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Ipinakita rin sa paglilitis ang mga dokumentong pirmado ng bise nung siya pa ang Education Secretary bilang siyang accountable officer. Pero sa cross-examination, tinanong si Wamil kung may nakalagay ba sa audit observation memo na nalustay na pera. Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask for ruling, Your Honor. Kahapon, sinabi ni Wamil sa korte na nag-issue ang COA ng notice of suspension sa tanggapan ng bise. Expressly says there is a presumption of misuse and that it is used for personal benefit. Tama? Based on this provision po, yes ma'am. And so far, unless proven otherwise, that presumption still holds. She is presumed to have misused or to have used it for personal benefit, Mr. Witness, correct? Yes ma'am. Pero giit ng depensa, sumagot ang mga tanggapan ni Duterte pero baka hindi na inabutan ni Wamil dahil nailipat na siya sa ibang opisina. You would confirm na
sumagot ang OVP pero hindi na niya inabutan ang sagot or meaning hindi niya na alam kung sumagot man ang OVP dun sa notice of suspension? Yes po, hindi ko naman naabutan. So probably for another witness. Hindi pa rin daw pinal ang mga AOM at may pagkakataon pa na magsumite ng mga kinakailangan dokumentong OVP at DepEd. At wala pa umanong napapakitang maling paggamit ng pondo roon. Bukas inaasahang magtatanong ang Senator Judges kay Wamel. Inaasahan ding isasalang bukas ang isa pang bagong testigo. Kailangan ba ma-prove na yung buong 125 million ay questionable or yung 27 or just one portion is enough already to prove that there was culpable violation of the law or betrayal of public trust? You know what, actually, yeah, from the point of view of the citizen, 1 peso is already too much, no? But we understand na malalaking amounts ang involved dito. And that's the reason why sampling lang siya. Kasi ang pinapakita mo naman dito ay may pattern or merong propensity na gamitin sa hindi nararapat o sa naaayon yung pera. So, in other words, kung napakita ng prosecution na posible ito for these amounts and for these transactions, it is highly likely na ito din yung nangyari sa iba. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Ganap na pong bagyo ang LPA sa kanluran ng La Union at tinawag ito ng pag-asa ng bagyong Maymay at patuloy na minomonitor sa loob ng PAR. Ayon sa pag-asa, huli itong namataan 130 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. Binabantayan din ang bagyong may international name na Dolphin sa labas ng PAR na huling namataan 1,970 kilometers silangan-hilagang-silangan ng extreme northern Luzon. Nananatili ang chance nitong pumasok sa PAR at kung sakali, papangalan ng bagyong Neneng. Inaasahang dadapis lang ito at hindi magla-landfall sa Pilipinas. Bagya namang tumaas ng 1 metro ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong araw. Inulat po ng pagbati mula Washington, D.C. hanggang dito sa Pilipinas ang makasaysayang panalo ng Pinay tennis star na si Alex Ayala. Kasama po ng pagkamit ng unang WTA Tour title para sa isang Pilipino, umakyat po ang kanyang world ranking sa number 20. Ano kaya ang susunod na hakbang para kay Ayala? Saksi, si Marie Zumad. Ito ang sandaling iginuhit ni Alex Ayala sa kasaysayan ang tagumpay niya bilang kauna-unahang Pilipino nagka-WTA Tour title. Wagi siya sa third set ng finals ng Mubadala DC Open laban kay world number 3 Jessica Pegula. In tricky circumstances, sa score na 6-0 o 0. 500 glory for this magical young Filipina. Kanya-kanyang wagayway na watawat ng Pilipinas ang mga Pinoy at iba pang taga-suporta ng 21-year-old tennis star na nanood mismo sa Washington, D.C. Dito sa Pilipinas, nagpuyat ang ating mga kababayan para subaybayan ang historic match sa iba't ibang watch parties. Congratulations, bonggang-bongga ka, girl! Talagang pinaglaban mo ang karapatan mo para mapunta ka sa pwesto mo. Deserve niya yun. Alex, all the way rin daw ang grupo ng mga abogado. Pero ibang feeling pala na subaybayan mo siya ng gantong oras. Worth it yung OT, worth it yung pagod sa pagsulat ng mga pleadings. I'm not really a tennis fan, but I feel like if she wins this, it's a huge achievement for us Filipinos. And yes, I'm rooting for her. Go Alex, go Alex. Of course, she's representing the Philippines and siyempre, support sa bansa natin tsaka sa mga atleta natin. Thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Kasama ng kanyang WTA 500 title, umani si Ayala ng 500 ranking points na nagpaangat sa kanya sa number 20 current world ranking. Napuno ng suspense ang finals lalo't na-delay ang labang schedule dapat ng linggo sa DC dahil sa ulan. Lunes na ito itinuloy.
na ayon sa organizers ay isa sa pinakamaingay na Monday finals kahit may pasok. Ayon sa chairman ng Mubadala DC Open, halos 80% ng mga nagtatanong tungkol sa ticket selling ay si Alex ang hinahanap. Ang kanyang mga taga-suporta, hindi binigo ni Alex. Ipinagbunyi si Alex ng Philippine Sports Stars, mula kay pambansang kamao Manny Pacquiao, at mga Olympia na sina weightlifter Heidelin Diaz, pole vaulter EJ Obiena, at boxer Nesty Patesio. Nakipagpuyatan din para panuorin ang laban niya pati ang ilang politiko. Kaya pag may inaantok po na Senator Judge, malamang nanood kagabi. Na tila pinagkaisa ni Ayala na binati kanina bago simulan ang Day 12 na impeachment trial. May mga bagay-bagay na dapat pinagkakasunduan at pinagkakaisahan natin. Isa po dito ay ang tagumpay at kampyonato ng ating magaling at magiting na kababayan na si Alex Ayala sa DC Open. Bumati rin si Pangulong Bongbong Marcos kahit pa kabado raw siyang manood ng live. Dahil mukhang meron daw yata siyang dalang hindi swerte kapag ka nanonood siya ng personal na laro o nanonood siya live. Pero nagbigay na po siya ng kanyang pagbati sa congratulations. Pero may pagbati sigurong pinakamagdadala ng ngiti pag narinig ng batang Alex Ayala with chubby cheeks. Ang mensahe ni Rafa Nadal, ang tennis icon sa likod ng Tennis Academy sa Spain na nagbigay ng scholarship kay Ayala noong 13 years old pa lang siya. Well-deserved anya ang DC Open Championship title ni Ayala dahil sa kanyang pagpupursige. Talaga namang inspirasyon si Ayala sa mga bata ngayon. She's my idol. Dito sa Valle Verde Country Club na unang training ground ni Ayala, nakausap ko ang nakakasama noon ng Lolo Bob na nakapansin sa interes ni Alex sa tennis as early as 3 years old. Nakasilip ng ganun sa fence, nanonood ng tennis. Kasi si Miko, yung brother, ang talagang tinetrain. Tinanong niya, do you want to train tennis? You want to play? Doon na nag-yes si Alex. Seryoso siya, tsaka lahat ng pinagagawa sa kanya ng lolo niya, wala siyang reklamo. Sunod lang siya. Yun ba sa tingin niyo yung naging talagang ano niya? Tsaka masaya siya. Walang bigayan, no mercy. So pag binagbigyan mo si Alex, so magagalit yung lolo niya. Pag natatalo siya, ma'am, so okay lang, hindi na kami manalo. Nakilala ko rin ang hitting partner ni Alex mula 7 taong gulang. Yung mindset ni Alex at yung work ethics niya, iba. Saka sobrang focus siya. Saka at the age of 7, bihira lang makikita sa bata na nagsaserve ng volley. Lex, tuloy-tuloy lang. Sobrang proud ako sa'yo. Dito sa hard court na ito, madalas daw mag-train noon si Alex nung bata pa lang siya. Ang 4 na sulok ng court na ito, saksi sa kanyang hirap at sakripisyo para gumaling ng husto. Susi para maabot ang kanyang pinapangarap na kampyonato. Bagay na pinapangarap na rin ngayon ng maraming batang Pilipino. Ate Alex, I want you to play with me. Teach me how to reach your dream and so I can reach your dream. Katatapos pa lang ng laban niya sa DC pero nakatakdang sumabak ulit sa laro si Ayala sa Canada Open ngayong linggo. Makakaharap niya ang world number 71 na si Alicia Parks na tumalo sa kanya sa Australian Open nito lang Enero. Ang unang WTA Tour title inaasahang una pa lang sa mga tatargetin ni Alex sa kanyang golden history. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Tinalo po ni Pinay tennis ace Alex Ayala ang top 3 seeds ng Mubadala DC Open sa Amerika. Una niyang tinalo si number 2 seed Elina Svitolina.